Anyway, mga kababayan, impeachment na ho tayo, no? Dito ho, mga bossing, pinipilit ko talagang pinipilit kong aralin po no? Yung pagmamadali po ng Kongreso, no? Actually, may punto, may nakikita kong punto ho sila na habang tumatagal nga naman, baka nasusuhulan na, baka natatakot na yung mga tetestigo laban kay Inday Sara Duterte, mga bossing, no? So ngayon, binasa ko tong balita na to ng Abante Tonight. Sabi ho rito, mga boss, natenggang impeach, no, trial pabor kay BP Sara. O yan. Yan po yung nakikita ko dyan. Ngayon, kasi po tayo, ang lagi nating sinasabi mga kababayan na kapag ka lumagpas ng eleksyon, yung impeachment at pagtapos ng eleksyon, uumpisahan, baka mas maging pabor po sa atin. Bakit ho? Dahil yung mga pro Duterte, kagaya na lang po nila Bato de la Rosa, matatanggal na po. Dahil alam naman po natin ang gagawin niyan, mga kababayan. No? Iiwas na ma-impeach ang vice-presidente. Bakit to? Kaibigan nila yan Huwag na tayong magpaikot-ikot pa. Kaibigan nila yan at boboto sila kasi kakampi nila yan. Ngayon, mga bossing, gusto kong bigyan ng liwanag sa aking isipan itong pagmamadali po ng Congress. Sabi dito, natenggang impeach trial pabor kay BP Sara, Kamara. Nakikinabang umano si Vice President Sara Duterte sa ginagawa ng Senado na wag munang simulan ang impeachment trial nito ayon kay House Assistant Majority Leader Representative Jude Asidre. Nakikinabang sa tingin ko is yung mapag-aaralan mismo nila. Posible yon, no? Yun, may pakinabang yon. Yung mas lalo nilang mapag-aaralan kung paano nila lulusot itong impeachment na ito. Pero ho, mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, nakikita ko din ho dyan sa tibay at liwanag ng mga ebidensya ng Kongreso kahit ano pong paikot-ikot, no? Sabi nga nila, magagaling daw po. Ewan ko, ngayon ko lang nakita yung ibang lawyer nila Pinagmamalaki ng mga DDS. Naku po, yari kayo. Sabi ng mga DDS. Yung tipo bang, parang ang tagal-tagal na nilang nakita yung lawyer na babae. Parang kilalang-kilala nila. Mga bossing. Sabi nila, naku po, yari kayo. Ayan na ang mga lawyer ni Sara Duterte, ni Inday. No? Ako po naniniwala kahit gaano pa katalino yung mga lawyer, kahit gaano pa kasikat yung mga lawyer nila o yung mga magtatanggol kay Inday Sara Duterte sa bigat po ng mga ebidensya na nakalap ng Kongreso, mahirap pong lusutan yan, mga kababayan. Ultimo ho, no? Yung isang rason kung bakit pinapa-impeach ang vice-presidente dahil po sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Lahat ho tayo, mga bossing, nakasaksi nun. Ngayon, paano nila itutwist yun? Paano nila ilulusot yun? No? Dahil tayo hong mamamayang Pilipino, pagkakaintindi naman po natin, napakasimple lang. Nagbanta sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo, at sa House Speaker, mga bossing. Paano nila ilulusot ho yun, mga kababayan? Yun ang tanong doon. Tuloy natin to. Ito ang sinabi ni Asidre sa isang online press conference nitong Martes bilang tugon sa pahayag ni Senate President Chis Escudero na sa Hulyo pa magsisimula ang aktwal na impeachment trial. Ako ho kasi talagang hanggang ngayon naniniwala ako na kapag impeachment ay nag-umpisa pagkatapos ho ng eleksyon, ay nako, mas solid po. Tapos mailagay mo pa yung isa doon sa nag-draft. Yung isa sa nag-draft ho ng Memorandum Circular 2015. Ano po ibig sabihin nun? Sila po yung gumawa
upang maging maayos ang pag-audit po ng confidential at intelligence fund. O kung sakali na manalo yun, pinalad, ay nako mga kababayan, mas lalo pong mahihirapan na ilusot si Inday Sara Duterte, mga bossing. Eh bakit? Paano mo mailulusot yun kung sila mismo ang gumawa ng guidelines? Di ba? Paano i-audit ang confidential funds? At alam niya yun, mga kababayan. Baka doon lang po sa Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, mga bossing, mahirap na silang ilusot yan. Bakit to? Pwedeng maglagay ng alias, which is yun yung sinasabi naman ng mga DDS. Alias si Kokoy Villamin at alias si Mary Grace Piatos. Ang tanong, meron bang nakaakibat o hiwalay na folder para ipaliwanag kung sino sila Mary Grace Piatos at kung sino sila Kokoy Villamin? Mukhang wala naman po, mga kababayan. Bakit ko nasabing wala? Ilang araw, ilang buwan na din po yung mga hearing hindi naman po nilabas yun para maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Wala naman po silang mailabas na gano'n, di ba? Kung meron ilalabas yan, matagal na ho nilang inilabas yan, mga bossing. Ano sabi dito? Ito ang sinabi ni Isidre sa isang online press conference nitong Martes bilang tugon sa pahayag na Hulyo pa na magsisimula ang aktual na impeachment trial. Tuloy, habang hindi po dinidinig, no, ang impeachment trial mas lalo hong nagkakaroon ng sense of impunity, parang hindi sinuseryoso yung mga nakita naming mga krimen o di kaya mga pagkukulang dun sa kagawaran ng edukasyon at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Aba, speaking of kagawaran ng edukasyon, isa po sa topic natin yan, mga boss. And I think, to be honest, the one to benefit from this is the person in question. Siyempre, ang pangalawang Pangulo, no? Sabi nga nila, di ba justice delayed is justice denied? Di ba? At sa parte naman ng House, napakatagal na panahon ang ginugol natin ng pag-iimbestiga sa mga pangyayari sa House Committee on Good Government at kahit doon sa Quadcom, sabi ng Solon. Ang nakikita ko pa din ho dyan, mga bossing, mas safe, no? At uusad ng maayos kung sakali na yung kay Senator Chis Escudero ang masunod, no? As in talagang tanggal si Bac, talo, wala na yung mga DDS na tanging boboto para hindi ma-impeach ang ating vice-presidente kasi kaibigan nila. Kasi kaibigan ho nila, mga kababayan. Yan ho yan. Ano?